Kabanata 1751. Ang pangalan ko si Vlad Balch. Kinawayan ulit ng entourage ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanyang palad na nagwawali sa mga sumusugod sa kanya sa harap na 8 metro ang layo. Isang transformation powerhouse. Nang makita ni Keo at ng iba pa ang eksenang ito, parang bigla silang natauhan. Ang kanilang kalaban ay isang transformation powerhouse. Sinong pamilya sa Had City ang may mahabang pamana na kaya nilang kumuha ng entourage sa transformation realm? Mukhang madilim ang entourage na iyon. Ipinahayag niya, ngayon, ang Stormcore ay nakatakdang mapuksa sa Had City. Ang yabang mo. Maya-maya lang, isang nangingibabaw na boses ang biglang tumunog mula sa kabilang panig. Isang itim na sasakyan ang nagmaneho patungo sa kanilang direksyon. Nang mabuksan ang pinto, bumaba sa sasakyan ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Nakasuot ng suit ang lalaki at may hawak na tabako. Tagapangulo! Tagapangulo! Napatingin ang lahat sa lalaki at magalang na binati ang kanilang chairman. Si Keres, ang chairman ng Stormcore, ang lalaking dumating. Tumakbo siya patungo sa wish ni Aphrodite nang may pananakot, mas lumalakas ang kanyang aura sa bawat hakbang niya. Sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig, idineklara mo na gusto mong maalis ang Stormcore sa Had City. Malaki ang bibig mo, di ba? Matamang tumingin kay Keres ang entourage na iyon at hindi maiwasang mapasimangot. Transformasyon din si Keres, at malinaw na ang lakas ng kanyang labanan ay higit sa entourage. Wala akong pakialam kung sino ka, o kung sino ang iyong young master. Kung nasaktan mo ang Stormcore sa Had City, mamamatay ka sa kalunos-lunos. Tinanggal ni Keres ang tabako sa kamay niya nang matapos siyang magsalita. Sa harap na dulo ng tabako, may mga spark na lumilipad. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay ni Keres, ang mga kislap ay napalitan ng apoy na bumaril ng diretso sa entourage. Ang apoy ay parang apoy na dragon, na patuloy na namumulaklak sa mga mata ng entourage. Natigilan kaagad ang ekspresyon ng entourage bago siya nagmamadaling iniunat ang kanyang kamay para harangan ang pag-ataking iyon. Isang muffled na ingay ang narinig sa hangin. Hindi niya nagawang kontrahin ang mga pag-atake ng Fire Dragon. Napaatras siya ng ilang hakbang, sabay itim ng mga palad niya. Nang makita ito, si Keo at ang iba pang nasa gilid ay matagumpay na sumigaw, "Chairman, tapusin mo siya." Hindi nagtagal si Keres bago siya naglunsad ng isa pang hampas ng palad. Ang pag-atake na ito ay sinadya upang patayin ang entourage. Kung ang hampas ng palad na ito ay nakipag-ugnayan sa entourage, ang huli ay malamang na magderanas ng matinding pinsala. Gayunpaman, biglang may kumatok mula sa bintana ng Imperial Hall of Aphrodite's Wish nang ilunsad ni Keres ang pag-ataking iyon gamit ang kanyang palad. Isang patak lang ng tubig iyon. Oo, ito ay isang normal na patak ng tubig. Tumagos ito sa salamin na parang bala, diretsyong bumubulusok sa Keres sa labas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Keres ang isang malupit na pagpatay na layunin na nakatutok sa kanya kasama ang patak. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang patak ng tubig na iyon ay madaling natalo ang pag-atake na inilunsad lamang. Nang sinubukan niyang maglunsad ng isa pang pag-atake, natuklasan niya na may hindi nakikitang puwersa na dumudurog sa kanya mula sa langit, na nagpapahirap sa kanya sa paggalaw. Hindi lang si Keres ang na-inflict ng status. Lahat ng nakapaligid sa kanya, kasama sina Keo, Mizon, at iba pa, ay dumanas din ng pressure. Nagsimula silang magpanik na napagtanto ang sitwasyon. Nahirapan man lang silang huminga dahil sa hindi nakikitang pang-aapi. Hindi sinasadyang bumagsak ang kanilang mga paa na parang luluhod sa lupa at magpapasakop sa kapangyarihan. Ano? Ang lakas ng momentum. Napaluhod si Keres sa lupa kasabay ng pagkatok. Puno ng pawis ang kanyang noo, at basang-basa na ang kanyang likod. Ang ganitong uri ng momentum ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Masasabi pang ang hindi pa siya nakatagpo ng ganito kalakas na mandirigma sa kanyang buhay. Kamahalan, sino ka? Sa ganitong klaseng pang-aapi pa lang, nabusog ang bibig ni Keres sa subo ng dugo. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, patuloy na umaapaw ang dugo sa kanyang bibig. Isang binata at gwapong lalaki ang lumitaw sa harap ng bintana ng pribadong silid ng Imperial Hall. Bumaba siya mula sa itaas sa isang kisap mata, parang nag-teleport lang. Young Master.
May gustong sabihin ang entourage na iyon, ngunit itinaas ni Young Master Vladimir ang kanyang kamay para pigilan siya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Keres habang nakahalukip-kip ang mga kamay sa likod. Ilang hakbang pa lang ay naramdaman na ni Keres na parang may primitive beast na papalapit sa kanya. Isang token ang kinuha ni Young Master Vladimir habang ini-flash ito sa harap ni Keres. Ang token na iyon ay gawa sa purong ginto at may nakaukit na salitang Bulch. Nang makita niya ang tanda na ito, ang mga mata ni Keres ay biglang lumiit. Vlad ang pangalan ko. Napakasimple ang panimula, ngunit parang hatol ng kamatayan mula kay Hades kay Keres. Vava Vlad. Naririnig ni Keres ang nanginginig na tono nang banggitin niya ang pangalan. Si Vlad ang Young Master ng pamilya Bulch, isa sa 9 great creeds ng sinaunang martial arts world. Sa Celestial Empire, siya rin ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng sinaunang martial arts world. Ang masaklap pa ay ang cultivation ni Vlad ay sinasabing nasa tuktok ng transformation realm. Sa panahong ito, nang ang mga demigod ay nagtatago, si Vlad ay maaaring ituring na hindi magagapi. Natigilan si Keres. Maaaring hindi kilala ng ibang tao sa Stormcore si Vlad, ngunit halatang kilala niya kung sino siya. Mr. Bulch, forgive me. Patawarin mo ako. Ako ang nabigong makilala ang isang dakilang tao na tulad mo, kaya Mr. Bulch, mangyaring huwag ng pakialaman ang isang asong tulad ko. Sana Mr. Bulch, pwede mo na akong bitawan. Nang makita ni Nakeo, Maison, at ng iba pang malapit ang kanilang amo na talagang nagpapakita ng sarili sa isang mapagkumbaba na paraan, kinabahan din sila. Lahat sila ay lumuhad sa lupa at humingi ng awa. Nagpakita pa rin ng banayad na aura ang katawan ni Vlad. Habang nasa isip niya, pinagmamasdan niya ang kaluskos ng katawan ni Keres na nakaplaster sa lupa habang nakaluhod. Nakadapa si Keres na parang patay na aso matapos ang sunod-sunod na tunog ng kaluskos na lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, lubos na winasak ni Vlad ang lahat ng meridian ni Keres at binawasan ang isang mandirigma ng transformation sa walang anuman kundi isang baldado na tao. Pagkatapos ng araw na ito, wala ng Stormcore sa Had City. Mahinang anunsyo ni Vlad bago naglakad palayo na sinamahan ng entourage. Kasabay nito, sa harap ng bintana ng Imperial Hall, kitang-kita ni Claret ang nangyayari sa ibaba. Vlad. Siya si Vlad. Paulit-ulit na binubulong ni Claret ang pangalan ni Vlad, lalong lumiliwanag ang kislap ng mga mata nito. Siya yun. Siya yung hinahanap ko. Siya yung destiny ko. Pinakinis ni Claret ang kanyang mga damit sa pinakamabilis niyang makakaya at mabilis na bumaba ng hagdan. Iniwan na ni Vlad ang wish ni Aphrodite sa ilalim ng kumpanya ng kanyang entourage sa puntong ito. Dahil sinabi ni Vlad na ang Stormcore ay titigil sa pag-iral pagkatapos ng araw na ito, ang organisasyon ay malamang na maglaho sa Had City bago ang susunod na madaling araw. Lumabas ang dalawa sa wish ni Aphrodite at naglakad sa kalye sa harapan nila, kung saan naghihintay doon ang isang luxury car na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Isang mataba, nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa kotse. Ang lalaking ito ay si Ralph. Binati niya, Young Master, nandito ka. Hinihintay ka ni Master sa bahay, at gusto kanyang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Kabanata 1752. Gawin mong matupad ang hiling mo. Anong problema? Walang pakialam na tanong ni Vlad habang mukhang walang emosyon. Binabati kita, Young Master. Nagmamadaling paliwanag ni Ralph. Young Master, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ang iyong malaking pahinga ay dumating na sa wakas. Ayon kay Blind Ivan, mayroong isang Dragon's Terrain na maaaring makuha sa loob ng Hellsby Mountain. Dapat ay makapasok ka sa Demigod Realm kung makukuha mo ang Cutter Armor para makapasok sa Hellsby at makuha ang terrain ng dragon na iyon. Talaga. Nang marinig ang balitang ito, bakas ng excitement ang biglang lumitaw sa kaninang kalmadong mukha ni Vlad. Young Master, paano ako magbibiro sa iyo tungkol sa ganoong bagay? Seryosong sagot ni Ralph. Binigyan ako ni Master ng tungkulin na tawagin ang lahat ng miyembro ng angkan para sa isang pulong. Dapat sabay ka na umuwi. Ang iyong ama ay may mahahalagang bagay na dapat pag-usapan sa iyo bago ang pulong. Oo naman. Papasok na sana ang grupo sa sasakyan. Noon, nagmamadaling tumakbo si Claret papunta sa kanila. Ginoong Bulch. Mr. Bulch. Young Master,
Parang may tumatawag sa'yo, sabay na sabi ng entourage na magde-drive na ng sasakyan. It's Claret from Aphrodite's Wish. Ihinto mo ang sasakyan. Inutusan ni Vlad ang driver na ihinto ang sasakyan bago buksan ang pinto. Sa puntong ito, naabutan na sila ni Claret. Bagamat medyo magulo ang hitsura niya sa oras na ito, ang kanyang napakarilag na kagandahan ay lalo lamang siyang nakikiramay sa kanya. Maging si Ralph, sa gilid, ay hindi maiwasang mapatingin sa direksyon niya. Bakit mo ako pinuntahan? Tumingin si Vlad kay Claret at mahinang nagtanong. Nagmamadaling sagot ni Claret, Mr. Balch, ngayong apektado na ng husto ang wish ni Aphrodite sa pangyayari, hindi na ako makakatagal doon. Wala na akong mapupuntahan, kaya sana madala ako ni Mr. Balch. Isama kita. Nagulat sa hiling ni Claret, sumagot si Vlad, I will send someone to pull some strings in Aphrodite's wish. Nobody would make things difficult for you. Patuloy pa rin ang pagmamakaawa ni Claret. Mr. Balch, nakalimutan mo na ba ang mga masasayang pinagdaanan natin? She asked. Does this imply that you're uninterested in me, Mr. Balch? Ever since the first time I met you, crush na kita. Mr. Balch, you are my true love. Taos puso akong umaasa na papayagan mo akong samahan ka, handa akong gawin ang lahat para makasama ka. Nang marinig ito ng entourage na katabi niya, siya ay sumigaw, How dare you? Sino ka sa tingin mo? Wala kang karapatang magpantasya tungkol sa pakikipagrelasyon sa aking young master. Katahimikan. Gayunpaman, inutusan ni Vlad ang kanyang entourage na tumahimik. Bumaba siya ng sasakyan at tinawag si Claret sa gilid. Mr. Balch. Pinag-aralan ni Vlad si Claret mula ulo hanggang paa bago nagtanong, Are you saying that you like me? Mr. Balch, isa kang tunay na lalaki. Siyempre, matagal na kitang hinahangaan, pero alam kong courtesan lang ako, kaya hindi ako karapat-dapat sa isang lalaking kasing tangkad mo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Claret, gayunpaman, handa akong pagsilbihan ka bilang iyong alipin o katulong. Hinahangaan mo ba ako kung sino ako, o dahil sa kapangyarihan ko? Gulat na gulat, hindi napigilan ni Claret na magtanong, bakit mo ito itatanong sa akin? Random question lang. Napangiti ng mahina si Vlad at sinabing, kung hindi kita isasama ngayon, ano ang gagawin mo? Nang makita ang pag-unlad ng mga bagay na hanggang doon, nagpasya si Claret na gawin ang lahat. Sa isang malakas na hampas, lumuhad siya sa harap ni Vlad at sinabing, kung tumanggi kang isama ako sa iyo, kung gayon maaari lamang akong mamatay. Kung hindi kita makakasama sa buhay na ito, maaari lang akong makasama sa ang susunod. Si Claret ay nagsalita ng may katapatan. Natural, hindi na siya muling matatanggihan ni Vlad pagkatapos niyang sabihin na handa siyang mamatay kung tumanggi itong kunin siya kinabukasan. Nakapagtataka, mukhang mabangis si Vlad, na mukhang maamo at eleganteng ilang sandali lang. Paimpol niyang itinaas ang kamay at hinampos ito ng malakas sa ulo ni Claret. With a buzzing sound, sumabog ang utak ni Claret. Nanlaki ang mga mata niya, umagos ang dugo sa lahat ng orifice niya, at napabulalas siya, Ikaw. Dahil hinihingi mo ang sarili mong kamatayan, kailangan kong pagbigyan ang iyong kahilingan. Habang binawi ni Vlad ang kanyang kamay, ang katawan ni Claret ay sumabog ng malakas. Ang kanyang katawan ay agad na nagkapira-piraso. Siya ay isang dilag na naniniwala na dahil lamang sa isang beses na tinulungan siya ni Vlad, magagawa niyang umangat sa antas ng lipunan at makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Imposibleng mangyari ang gayong magagandang bagay sa katotohanan. Inabot ni Vlad ang isang panyo at pinunasan ang kamay sa disgusto. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa lupa at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Young master, hindi mo na siya kailangang personal na harapin, sabi ng katabi niya. Isinandal ni Vlad ang ulo sa likod ng upuan. Pagkatapos ay hinimas-himas niya ang kanyang mga temples gamit ang kanyang mga daliri. Kapag may pagkakataon, lahat ng mortal na damdamin ay dapat mabawasan. If one didn't cut them in time, it would cloud their judgment, pagtatapos niya. Dahil doon, pumikit si Vlad at mabilis na nakatulog. Nagpalitan ng tingin si Ralph at ang entourage sa gilid. Mukhang napagtanto nila sa puntong ito na totoo pala na may nararamdaman si Young Master Vlad para sa babaeng iyon. Makalipas ang isang oras, bumalik si Vlad at ang iba pa sa Balch Clan Manor sa Had City sakay ng kanilang sasakyan.
Pagkatapos, pinuntahan ni Vlad ang kanyang ama, si Carwin. Magdamag na nag-usap ang dalawa sa building. Hanggang sa madaling araw lang nang tuluyang umalis si Vlad sa kinaroroonan ni Carwin. Ang lahat ng mga senior executive ng Balch clan ay ipinatawag sa conference hall para sa isang pulong sa alas 9 kinabukasan. Mayroong 12 ng mga tao sa bulwagan, na ganap na napuno ng conference hall. Bagamat ang patriarch at direktang angkan ay may higit na karapatan tulad ng pamilyang White, ang kapangyarihan ng Balch family ay hindi kasing sentralisado ng pamilyang White. Sa kabila ng pagiging patriarka ni Carwin, hindi iyon nangangahulugan na kailangan na niyang magsalita. Kasabay nito, ang pamilyang Balch ay may dalawang iba pang collateral bloodline na may malaking kapangyarihan sa loob ng Balch clan. Dahil buhay pa si Reynard, hindi lubos na malinaw ang linya sa pagitan ng direkta at collateral na bloodline ng pamilya Balch. Ang pamilya Balch ay naglagay ng higit na diin sa kakayahan ng isang tao. Sa madaling salita, maaaring si Carwin ang patriarch para sa henerasyong ito, at ang susunod na patriarch ay maaaring isang tao mula sa collateral line kaysa sa kanyang anak. Si Carwin ay may isang anak lamang, si Vlad. Sa kanyang buhay, hindi na siya nagkaanak ng higit pang mga anak para sa kanyang angkan. Bilang resulta, maraming malalaking kaganapan sa pamilya Balch na hindi maaaring magpasya sa sarili ni Carwin, ang patriarch. Kailangang mapagpasyahan ang mga ito sa pakikipagtulungan sa iba pang mga senior executive. Sa pagkakataong ito ay tungkol sa Cutter Armor mula sa Southern Sea, na kailangang ipagpalit sa willbreaker ng pamilya Balch. Imposible para kay Carwin, ang patriarch, na gumawa ng pangwakas na desisyon sa kasong ito. Kailangan pa rin niya ang pag-aproba ng mga nangungunang executive ng Balch family. Sa puntong ito, puno na ng tao ang conference hall. Ang mga bagay tungkol sa terrain ng Dragon ng Hellsby Mountain at ang Cutter Armor ng Southern Sea ay kumalat sa buong pamilyang Balch kagabi. Sa oras na ito, nagkaroon ng maraming talakayan sa silid ng komperensya, na naging isang masiglang lugar. Narito ang patriarch. Maya-maya lang ay pumasok si Carwin mula sa labas, kasunod si Vlad at iba pa. Ang kaninang maingay na conference room ay biglang tumahimik. Sabay-sabay na tumayo ang lahat at binati ang patriarka. Kalmado. Umupo si Carwin sa trono ng patriarch, habang si Vlad naman ay umupo sa tabi niya matapos batiin ang lahat ng matatanda ng pamilya Balch. Kabanata 1753. Sino ang kasama ko at sino ang laban sa akin? I'm sure everyone has heard why we're having this meeting today. Since nauubusan na tayo ng time, hindi ko na ay detalye masyado. Let's get to the point ngayon din, Carwin announced. Mayroong lupain ng dragon sa Hellsby Mountain. Upang maging ganap na lumalaban sa pagguho ng malahalimaw na love ng mata ng halimaw, kailangang magsuot ng Cutter Armor mula sa Iron Family ng Southern Sea para makapasok dito. Ang aking anak, si Vlad, ay may mataas na pagkakataon na maging isang demigod. Magagawa niyang maging bagong demigod ng aming pamilya kung maisusuot niya ang Cutter Armor at makapasok sa Hellsby Mountain upang makuha ang terrain ng dragon. Kaya, kapalit ng Cutter Armor, plano kong pansamantalang ipalit ang willbreaker ng pamilya namin sa Iron Family mula sa Southern Sea. Kapag natapos na, mare-reclaim na namin sa kanila ang willbreaker. Okay, tapos na ako sa aking pananalita ngayon. Kaya, sino ang kasama ko at sino ang laban sa akin? Inilibot ni Carwin ang tingin sa lahat ng tao sa kwarto matapos sabihin iyon habang hinihintay ang kanilang mga reaksyon. Ang pamilya namin ngayon ang nangungunang pamilya sa 9 Great Creeds sa sinaunang martial arts world. Tiyak na magagawa namin ang una sa 9 Great Creeds kung mayroon kaming isa pang demigod sa pamilya. Ito ay isang bagay na sinasang-ayunan ko. I concur. Kahit magkano ang halaga nito, naniniwala akong sulit kung magkaroon ng isa pang demigod ang pamilya natin. Exactly. Agree din ako dito. Pinapangalawa ko ang paniwalang ito. Halos 60% ng mga senior executive na dumalo ay nagtaas ng kanilang mga kamay bilang pag-aproba para sa isang maikling sandali. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng demigod ay napakahalaga sa anumang pamilya, hindi pa banggitin na kung magtagumpay si Vlad na maging isang demigod, walang alinlangan na siya ang pinakabatang demigod sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Maaaring dominado ng pamilya ang buong sinaunang mundo ng martial arts noong panahong iyon, na ganap na posible.
Napangiti si Corwin sa kasiyahan habang pinagmamasdan ang mga reaksyon ng lahat. Biglang may discordant na boses ang tumunog. Ang Willbreaker ay ang espada ng emperador, at ito ay pag-aari ni Emperor Aina Balch ng Scythia. Ang espada ng ating pamilya ay isang heirloom, kaya ang ating pamilya ay mananatili hanggat umiiral ang espada. Gayunpaman, ang pagkawala ng ating espada ay nangangahulugan ng pagbagsak ng ating pamilya. Ayos lang kung gusto ng Patriarch na tulungan si Vlad na maging demigod, pero bigla akong may naisip kung gusto ng Patriarch na ipagpalit ang Willbreaker para sa pagkakataong iyon. Ang tagapagsalita ay isang matandang lalaki sa edad na 70 na may puting kilay at puting balbas. Ang kanyang pangalan ay Marcos Balch, at siya ay isang makapangyarihang tao mula sa linya ng collateral ng pamilya Balch. Sa angkan ng Balch, isa rin siyang makapangyarihang figure. Ang pamilya ni Marcos ay may mahabang kasaysayan ng alitan sa mga Corwin. Dati, kapag ang magkabilang panig ay nakikipaglaban para sa posisyon ng patriarka, kaya maraming dugo ang dam-anak. Ang pagnanais ni Vlad na maging isang demigod ay nagdulot ng malaking banta sa kanyang pamilya. Natural, siya ay walang alinlangan na magsalita laban dito sa oras na ito. Marcos, alam na ng lahat kung ano ang pinagkakaabalahan mo. This is now a matter that is direct related to our family's future. Kailangan mo ba talagang gumawa ng kaguluhan sa kritikal na yugtong ito? Kasabay nito, nagsalita ang isang matandang miyembro ng pamilya Balch para pabulaanan si Marcos. Ang matandang lalaki na ito ay isa ring senior member na sumuporta kay Corwin. Anong ibig mong sabihin dyan? Malamig na umungol si Marcos. Sinasabi ko lang ang facts. Gayun din, naniniwala ako na marami dito ang sumasang-ayon sa aking pagtutol laban sa pag-trade ng Willbreaker. Tutol din ako sa ideya. Narinig ni Marcos ang boses ng isa pang matandang lalaki nang matapos itong magsalita. After that man made his statement, Corwin and his supporters' expressions ay nagdilim agad. Si Price Balch ang lalaking pinag-uusapan, at siya ay nasa edad 90 ngayong taon. Si Price ang pinakamatandang miyembro ng pamilyang Balch maliban kay Reynard. Samantala, siya rin ang naging pinakamataas na miyembro ng pamilya. Tutol din ako sa ideyang ipagpalit ang Willbreaker. Ang espadang iyon ay hindi lamang isang pamana sa ating angkan, paliwanag ni Price. Kasabay nito, ang espadang iyon ay nakaugnay sa swerte ng ating buong angkan. Ang swerte ng aming pamilya ay walang alinlangan na masisira kapag nahawakan namin ang Willbreaker. Kahit na makakuha ang clan ng isa pang demigod sa oras na iyon, nag-aalala na hindi ito magiging sapat upang ayusin ang pinsala. Kaya, hinding-hindi ako papayag na hawakan mo ang Willbreaker, Patriarch. Tama yan. Ang Willbreaker ay pinakamahalaga sa ating angkan. Hindi natin dapat hawakan ito. Kasabay nito, nagtaas din ng mga kamay ang iba pang matataas na executive at sinabing, hindi lang ang Cutter Armor ng Iron Family ang makakalaban sa malahalimaw na lava. Paano naman ang Pretium Armor na ginawa ng Forging Family sa ilalim natin? Ang armor na iyon ay kayang labanan ang pagguho din ng malahalimaw na lava kung ganoon ang kaso, bakit natin ipagsapalaran ang pag-alis ng Willbreaker? Totoo na ang Pretium Armor ay hindi maaaring harangan ang malahalimaw na lava, ngunit hindi ito ganap na ligtas, samantalang ang Cutter Armor ay garantisadong protektahan ang gumagamit mula sa lava, patuloy ni Corwin. Haha, kung ganoon ay maaari lang nating hilingin sa isang tao na magsuot ng Pretium Armor at subukan ito sa malahalimaw na lava para sa atin, tama. Ang Willbreaker ay konektado sa swerte ng ating pamilya, kaya hindi ito madaling ilipat, tulad ng sinabi ni Elder Price. Ang ibang paraan ay mainam, ngunit ang Willbreaker ay hindi dapat hawakan. Sa pagpupulong, halos 20 matatandang miyembro ng pamilyang Balch, kasama sina Price, Marcos, at ilang iba pa, ang tumayo upang ipahayag ang kanilang pagtutol. Hindi inaasahan ni Corwin ang sitwasyong ito sa simula. Sa kanyang opinyon, ito ay isang katanungan kung ang pamilya Balch ay makakagawa ng isa pang demigod sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na pinakamahalaga. Kahit na mayroong pagsalungat ay hindi dapat magkaroon ng labis na hindi pagkakasundo sa mga kalahok. Gayunpaman, lubos niyang minamaliit ang kalikasan ng tao. Ang kandidatong demigod ay ang kanyang sariling anak, pagkatapos ng lahat. Sa pamilya, maraming paksayon at marami sa kanila ay karibal ng paksayon ni Corwin.
Naturally, ang mga taong ito ay hindi maaaring payagan si Vlad na maging isang demigod. Magdurusa ang kanilang mga paksayon kung nangyari ito. Mayroon ding mga makalumang lalaki tulad ni Price, na matigas ang ulo at palaging iniuugnay ang willbreaker sa magandang kapalaran ng pamilya Balch, na nagpapahirap kay Corwin na gawin ang anumang bagay. Kung gusto ni Corwin na alisin ang willbreaker, kailangan niya ang pag-aproba ng hindi bababa sa 80% ng mga mataas na executive ng pamilya Balch, ngunit halos 60% lamang sa kanila ang sumang-ayon sa ngayon. Naturally, hindi siya nasisiyahan sa kinalabasan. Napakahalaga ng bagay na ito. Sana ay maisantibi ng lahat ang kanilang personal na paghihiganti at isaalang-alang ang bagay na ito ng may layunin. Bumalik tayo at huminahon muna. Sa oras na ito bukas ng umaga, gagawa tayo ng desisyon. With that being said, Corwin waved his sleeves and announced, meeting adjourned. Sa wakas ay dumating sina Corwin, Vlad, at ang iba pa sa gusali kung saan sila ni Blind Ivan. Nakakatawa. Ganap na nakakatuwa. Sigaw ni Corwin pagkapasok niya sa building. Namumula ang kanyang mga pisngi, at nag-alab ang maitim na apoy sa kanyang puso. Ginagamit niya ang sandaling iyon para ilabas ang lahat ng galit na nabuo sa pulong. We've arrived at a crucial moment, yet they dare continue to play this game with me. Nag-aalala lang sila na kapag naging demigod ang anak ko, magiging malaking hadlang siya para doon. Lalo na si Marcos, na laging nakakaaway sa atin. Nanginginig sa galit si Corwin. Si Ralph at ang iba ay nakatayo sa gilid, walang lakas ng loob na magsalita. Isang hakbang pasulong si Vlad at pinakalma ang kanyang ama. Father, huminahon po kayo. Vlad, you saw everything for yourself. This family is not as united as we had hoped. This is your great chance, so I will definitely help you fight for it. Kabanata 1754. Alisin ang iyong kapangyarihan sa paglilinang. Ngumiti si Vlad at tumango. Naglakad siya papunta sa gilid ng gusali at tumangala sa langit. Father, you can leave this to me, aniya. Kukumbinsihin ko ang buong pamilya na pumayag na kunin ko ang willbreaker para sa kapalit bukas ng umaga. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang mga ngahas na kalabanan ako. May bahid na ng murder intent ang tono ni Vlad nang sabihin niya ito. Bumaba agad ang mukha ni Corwin. Malamig niyang tanong, anong balak mong gawin, Vlad? You must not mess around. Pagkatapos ng mahinang ungol, tumalikod si Vlad at naglakad pababa. He exclaimed, walang makakapigil sa akin na maging demigod, Father. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko sa kanila kung pilitin akong pigilan ng mga taong iyon. Pagtingin sa likod ni Vlad habang paalis, napaisip din si Corwin. Hindi maganda ang mood ni Corwin, gaya ng napansin ni Ralph at ng iba pa. Patriarch, lalabanan ba sila ng Young Master? Tanong agad nila Corwin. Ito ay masama. Kapag nalaman ni Renard ang tungkol dito, natatakot ako na magkakaroon ito ng mapaminsalang kahihinatnan. Ang mga alitan ng sibil sa loob ng pamilya ay isang bagay na higit na hinamak ni Renard. Tumahimik ka. Huminga ng malalim si Corwin, pero sa huli, hindi na siya kumibo. Umalingaw-ngaw ang malamig na hangin. Naka-all black si Vlad habang papasok siya sa bahay ni Marcos nang walang pakialam sa hating gabi. Nagmamadaling lumabas ang mga katulong mula sa loob ng bahay. Seryoso at tense ang mga mukha nila nang tumingin sila kay Vlad. Young Master Vlad, can I inquire the reason why you came to see us late night? Tanong ng butler ni Marcos habang naglalakad palabas. Sa kabila ng pagmumukhang isang iskolar, ipinakikita ni Vlad ang kanyang mga kakayahan sa oras na ito. Hindi siya nag-effort na pigilan ang galit na nagmumula sa kanyang katawan. Gusto kong makita si Lolo Marcos. Si Marcos ay mula sa parehong henerasyon ng lolo ni Vlad. Siya ang ikalimang anak ng henerasyong iyon. Kaya naman, tinawag siya ni Vlad bilang Lolo Marcos. Gaya ng inaasahan, alam na alam ng mayordoma ang dahilan ng pagbisita ni Vlad ngayong gabi. Hindi nagpakita si Marcos. Sa halip, hiniling niya sa kanyang mayordomo na lumabas at makipagkita kay Vlad. Ang pagkilos ay isang malinaw na indikasyon ng saloobin ni Marcos. Medyo gabi na ngayon, agad na sabi ng mayordomo. Natutuulog na ang aking amo. Young Master Vlad, please go home. Napakunot naman ang noo ni Vlad at hindi na pinansin ang butler. Sa halip, humakbang lang siya pasulong.
Young Master Vlad, please stay where you are. Pinangunahan ng butler ang mga katulong habang umiikot sila kay Vlad. Alam na alam ng mayordomo na hindi sila tugma ni Vlad. Gayunpaman, ang mga Balch ay may sariling hanay ng mga patakaran. Tiyak na sinira ni Vlad ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpasok sa tirahan ni Marcos sa kalagitnaan ng gabi. Inaasahan nilang hindi kikilos nang walang ingat si Vlad sa sitwasyong iyon. Higit pa rito, sa kabila ng binyansagang unang henyo ng pamilya Balch sa loob ng maraming taon, palaging magalang si Vlad sa lahat at bihirang magalit. Dahil dito, hindi siya kinuha ng maraming miyembro ng pamilya. Gayunpaman, hindi alam ng mga individual na ito na ang pagiging magalang ni Vlad ay hindi nagpapahiwatig na siya ay madaling nabuli. Paano mag-aalala ang isang leon sa mga langgam kung ang kanyang sariling mga interes ay hindi naaapektuhan? At ngayon, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Si Vlad ay hindi naging banayad na tao. Noong pinatay niya si Claret noon, ipinakita niya ang kanyang kalupitan. Hilingin kay Marcos na lumabas at makita ako. Sabi ni Vlad sa huling pagkakataon. Young Master Vlad, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Natutulog na si Master. Maari mo siyang kausapin bukas ng umaga, kaya... Boom! Itinaas ni Vlad ang kanyang kamay at pinasabog ang butler sa lugar bago pa siya matapos. Ang mga ekspresyon ng mga katulong sa paligid nila ay nagbago ng husto. Sa hindi inaasahan, talagang naglakas loob si Vlad na salakayin sila. Isa-isang nagsimulang umatras ang mga katulong na ito. Walang nangahas na sumugod muli ng walang ingat. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Marcos nang may langit-ngit. Vlad, nanggugulo ka sa bahay ko sa kalagitnaan ng gabi. Lolo mo ako. Saway niya habang nakapijama palabas ng kwarto. Naparito ako upang bisitahin ka, ngunit tumanggi ang iyong aso na papasukin ako, kaya kailangan kong turuan ito ng leksyon. Nanlamig ang ekspresyon ni Marcos. Malabo na bumangon ang masamang damdamin sa kanyang puso. Hindi pa siya nakakausap ni Vlad sa ganoong tono. Maaari lamang niyang ipagpalagay na galit si Vlad sa mga sandaling iyon. Bilang nangungunang henyo ng nakababatang henerasyon sa sinaunang martial arts world, ang antas ng cultivation ni Vlad ay nasa tuktok ng transformation. Siya ay hindi mapigilan sa kawalan ng mga demigod. Natural, takot sa kanya si Marcos. Pinilit ni Marcos na kumalma dahil mayroon siyang pagkakakilanlan upang protektahan siya. Vlad, may idea ka ba sa ginagawa mo ngayon? Babala niya. Kilala mo ba kung sino ako? Lolo Marcos, alam na alam mo ang layunin ng aking pagbisita. It is very simple, mahinang ngumuso si Vlad at nagbanta bilang tugon. Minsan ko lang ito sasabihin. Bukas, kukunin ko ang Willbreaker mula sa Sword Pavilion. Ang pangahas mo. Vlad, nabanggit ni Elder Price na ang Willbreaker ay malapit na konektado sa swerte ng pamilya Balch. Paano mo ito madaling maalis? Galit na galit si Marcos. Siguro nag-aalala si Elder Price sa swerte ng pamilya Balch, pero ikaw. Sabi ni Vlad na nanliit ang mga mata. Hindi ba dahil nag-aalala ka na kapag naging demigod ako, pahihirapan ko ang pamilya mo? Si Vlad ay lumilitaw na naantig ang isang hilaw na ugat kay Marcos. Namula agad ang kanyang kutis. You are talking nonsense. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng pamilya natin. Ang pinakamagandang kinabukasan para sa pamilyang Balch ay ang magbubunga ng isa pang demigod. Malamig na sabi ni Vlad. Marcos, hayaan mo akong magtanong sa iyo sa huling pagkakataon. Gusto kong kunin ang Willbreaker. Pinapahintulutan mo ba ako? Hindi. Boom! Isang dominanteng aura ang sumabog kay Marcos sa sandaling itinaas ni Vlad ang kanyang kamay. Sa kabila ng pagiging isang natatanging mandirigma, walang kapangyarihan si Marcos na pigilan ang pag-atake ni Vlad. Ang huli ay nasa tuktok ng Transformation Realm, pagkatapos ng lahat. Napaatras ng ilang hakbang si Marcos na may dugong bumulwak sa kanyang bibig. Pagkatapos, lumuhad siya sa lupa ng mahina. Vlad, ikaw. Inalis ko na ang lahat ng iyong kakayahan sa paglilinang ngayon. I will kill you if you dare to object to me again tomorrow. Tumalikod si Vlad at umalis sa bahay ni Marcos. Wala ni isa sa dosenang mga katulong na nakapaligid sa pamilya niya noon ang nangahas na makialam. Hindi na umuwi si Vlad pagkalabas ng bahay ni Marcos. Sa halip, binisita niya ang ilang matataas na miyembro ng pamilyang Balch ng magkasunod.
Sunod-sunod na kumatok ang mga senior executive ng pamilya Balch sa pinto ni Price alas 3 ng madaling araw. Sila ang sumalungat sa desisyon ni Vlad na kunin ang willbreaker sa meeting. Natakot ang lahat nang malaman nila ang nangyari kay Marcos at sa ilan pang senior executives. Dahil dito, sumugod ang mga executive na ito sa bahay ni Price at hiniling niya na gumawa siya ng isang plano. Ano bang problema? Bakit lahat kayo natarante? Nakahiga na si Price nang bigla siyang ginaising ng kumpol ng mga tao. Natural, hindi siya nasisiyahan ng marahan siyang ginaising. Kuya Price, may nangyaring major. Bulalas kaagad ng isang matanda sa pamilya Balch. Naging malupit si Vlad. Naghahanap siya ng gulo para sa mga sumalungat sa kanya sa pagkuha ng willbreaker mula hating gabi. Malapit na siyang pumunta sa bahay mo. Oo, tama yan. Pinilayan ni Vlad si Marcos sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya ng kanyang mga kakayahan. Binyantaan pa niya si Marcos na papatayin niya ito kapag tumutol pa rin ang huli na kunin niya ang willbreaker sa darating na pagpupulong. Kabanata 1755. Produce another demigod ng higit sa lahat. Nagalit si Price nang malaman niya ang nangyari sa lahat. Isa siyang malupit. Sa tingin niya ay mas mataas siya sa batas dahil umaasa siya sa kanyang cultivation power sa rurok ng transformation. Sinabi ko na sa kanya na ang willbreaker ay kumakatawan sa magandang kapalaran ng pamilya Balch, at hindi niya ito madaling maalis. Sa kabila nito, nananatili siyang nakatutok sa ideya. Naniniwala ba talaga siya na siya ang namamahala sa buong Balch clan? May sumugod na pumasok mula sa labas sa eksaktong pagkakataong iyon, nagsasabing, matandang guro, may nangyaring masama. Papunta na si Vlad sa bahay ngayon. Pinatay niya lang si Elder Sean. Malupit si Vlad. Siya ay sumisigaw na ang sinumang hamarang sa kanyang daan ay papatayin. Walang makakapigil sa kanya ngayong naabot na niya ang rurok ng kanyang cultivation power. Marami sa mga tao sa silid ang natakot nang marinig ang balita. His actions will undoubtedly cause chaos to erupt within our family, malamig na sabi ni Price pagkatapos huminga ng malalim. Taksil ang ginawa ni Vlad. Lahat samahan mo ako sa likod ng bundok. Naintindihan naman ng lahat ng tao sa kwarto si Price kaya kaagad pagkatapos nilang marinig. Ang demigod ng pamilya Balch, si Renard, ay nabubuhay pa, at hindi kailanman umalis sa pamilya. Siya ay umatras sa pinagpalang lugar sa likod ng bundok mula nang dumating siya upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Vlad noon. Sa paglipas ng mga taon, hindi niya ipinahayag ang kanyang sarili. Dumating si Price sa pinagpalang lugar sa likod ng bundok bandang alas 4 ng umaga kasama ang isang malaking grupo ng mga senior executive na sumusunod sa kanya. Hinding-hindi sila maglalakas loob na tumuntong dito kung hindi dahil sa pagmamadali ng sitwasyon. Isang bagzo ng hangin ang umihip kaagad sa kanila nang makarating sila sa loob ng 800 metro mula sa pinagpalang lugar. Walang sino man ang maaaring gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Di nagtagal, sila ay sumailalim sa isang napakalakas na puwersa na pumipigil sa kanilang mga pandama. Ramdam ng lahat ng tao sa silid ang panginginig ng kanilang mga puso. Lumuhad sila sa lupa nang may kalabog anuman ang pagiging transcendent o transformation warriors. Pagbati, Renard. Pagbati, Renard. Alam ng lahat na ito ay ang supernatural na kakayahan ni Renard. Kaya naman, lumuhad sila sa lupa at binati si Renard. Bakit ka nandito, Price? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa himpapawid na parang galing sa langit, pero parang galing din sa lupa. Ito ay kakaiba dahil imposibleng sabihin. Kung saan ito nanggaling? Ang mas nakakamangha ay malinaw na narinig ng mga taong ito na naruroon ang boses na ito, ngunit hindi nila matukoy ang edad ng tagapagsalita. Nasa 90 na si Price noon, ngunit nanginginig siya at gumagapang sa lupa na parang batang nagkamali. Para sa iyong kaalaman, Renard, sinadya ni Vlad na gamitin ang willbreaker para ipagpalit ang Cutter armor mula sa Iron Family sa Southern Sea para sakupin ang Hellsby Mountains Dragon's terrain. Ang willbreaker ay nagpapahiwatig ng swerte ng ating pamilya, kaya hindi siya dapat payagan, tanggalin mo ito ngayon, pinipigilan namin siya sa paggawa ng mga sakuna na pagkakamaling ito, Renard. Please decide our future, Renard. Please decide our future, Renard. Nang matapos sabihin ni Price ang kanyang piece, malakas din ang pakiusap ng mga nasa likod niya. Ang dahilan kung bakit pumunta si Price at ang iba pa kay Renard ay para akusahan si Vlad ng kanyang mga maling gawain.
Ang Willbreaker ay isang simbolo ng lahat ng bagay sa mga matandang ito, matigas ang ulo, kaya naniniwala sila na si Renard ay tiyak na hahanapin ang hustisya para sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos niyang kausapin si Price, isang dahon ang biglang lumipad patungo sa kanila sa dilim ng gabi. Ang daong iyon ay tila mabagal na gumagalaw, ngunit nang si Price at ang iba pa ay durugan ng nakatatakot na pang-aapi na iyon, hindi na nila ito naiwasan. Ang leeg ni Price ay nilaslas ng dahon. Nasaksihan ng lahat ang daong pumutol sa leeg ni Price gamit ang kanilang sariling mga mata. Ang lahat ng pang-aapi ay naglaho pagkaraan ng ilang sandali, at ang ulo ni Price ay bumagsak sa lupa na may mapurol na kalabog. Lahat ay natakot. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Renard mula sa langit. Ang paggawa ng isa pang demigod ay higit sa lahat. Pagkatapos noon, tuluyang naglaho ang pang-aapi. Walang katibayan na humarap si Renard sa lahat maliban sa pugot na bangkay ni Price. Nataranta ang lahat habang nakatitig sa katawan ni Price, ang lakas ng tibok ng puso nila. Bigla nilang napagtanto na nakagawa sila ng matinding pagkakamali dati. Ang paggawa ng isa pang demigod ay higit sa lahat. Iyon ang pananaw ni Renard sa sitwasyon. Alas 5 ng umaga, hindi na umalis si Carwin sa kanyang bahay sa buong oras. Kahit na maraming tao ang pumunta sa kanya sa panahong ito, lahat sila ay tinalikuran niya. Binigyan niya si Vlad ng awtoridad na mamahala sa sitwasyon. Siya ay mataktikang pumayag kay Vlad gamit ang kanyang sariling mga pamamaraan upang malutas ang bagay na ito. Ang pagpayag kay Vlad na makasama sa pamilya Balch ngayong gabi bilang patriarch ng pamilya ay walang alinlangan na magiging sanhi ng malaking bilang ng mga senior executive na lumapit sa kanya. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan ni Carwin. Inilalagay niya ang kanyang patriarkal na posisyon sa linya upang suportahan ang kanyang anak. Master! Master! Noon, nagmamadaling pumasok si Ralph mula sa labas. Ano ang hatol? Nang makita kung gaano natarantang si Ralph, inihanda na ni Carwin ang kanyang sarili na maging handa sa pag-iisip sa ilang aspeto. Master, hindi pa lang nagtagal, dinala na ni Price ang isang malaking grupo ng mga tao sa likod ng bundok kasama niya. Gusto nilang itaguyod ni Renard ang hustisya. Well, malaki ang pagbabago ng kutis ni Carwin. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Price ang mga ganitong kalupit na pamamaraan. Pupunta siya hanggang sa dalhin ang bagay na ito kay Renard. Dapat silang managot sa mga kaganapang ito ngayon. Kung nagalit si Renard, maaaring hindi ganoon kadaling lutisin ang problemang ito. Si Carwin, sa kabilang banda, ay ganap na hindi kayang hawakan ito dahil ang kanyang posisyon bilang patriarch ay malamang na malagay sa alanganin. Kung tutuusin, kung sineseryoso ang ginawa ni Vlad ngayong gabi, ito ay isang gawang idinisenyo para sadyang magdulot ng hidwaan sa loob ng pamilya. Sumama ka sa akin ngayon din. Kailangan nating pumunta kay Renard sa likod ng bundok. Utos ni Carwin. Gusto mo sunduin ko si Young Master? Tanong ni Ralph habang mabilis na pinupunasan ang pawis sa noo. Oo nga pala. Huminga ng malalim si Carwin. Akmang hahakbang na siya palabas ng pinto ay nakita niyang pumasok si Vlad mula sa labas ng walang pakialam. Vlad, pumunta ang barkada ni Price sa likod ng bundok para akusahan ka sa harap ni Renard. Bilasan mo at sundan mo ako sa likod ng bundok. Kailangan nating bigyan ng malinaw na paliwanag si Renard tungkol sa sitwasyong ito. Hindi na natin kailangan pumunta, mahinahong sagot ni Vlad. Price is dead. He got beheaded. Ano? Natigilan sina Carwin at Ralph. Anong nangyari? Personal na nakita ni Renard ang pagkamatay ni Price. Siya ang gumawa ng killing blow, sagot ni Vlad. Sinabi niya na ang paggawa ng isa pang demigod ay higit sa lahat iba pa. Sabay na namangha sina Carwin at Ralph. Ilang segundo lang ay nag-react na sila. Ang paggawa ng demigod ay higit sa lahat. Hahaha. Napahagalpak ng tawa si Carwin on the spot. Kinatay na ni Renard si Price bago sabihin ang pariralang iyon. Ito ay buod ng ganap na saloobin ni Renard. Totoo na ang Willbreaker ay dating pag-aari ng emperador ng Scythia na si Aina Balch. Bagamat ito ay isang pamana ng pamilyang Balch, at ang espadang iyon ay maaaring mukhang mahalaga, paano may kukumpara ang isang espada sa isang buhay na demigod sa kasalukuyang sitwasyon? Kung ang kanilang pamilya ay makakagawa ng isa pang demigod, ang halaga na nabuo mula sa demigod ay mas malaki kaysa sa Willbreaker. Kabanata 1756. Pakinggan mo ako.
Ang iba pang mga pamilya sa sinaunang martial arts world ay hindi matatakot sa pamilyang Balch na may hawak na Willbreaker, ngunit kung mayroon silang pangalawang demigod, ito ay tulad ng pagkakaroon ng karagdagang nuclear bomb sa pamilya. Si Price at ang iba pang mga dinosaur ay talagang sinusubukang pigilan ang pamilya Balch na magkaroon ng isa pang demigod. Ano ang sinisikap nilang maisakatuparan kung hindi ang magpakamatay? Muling ipinatawag ni Carwin ang pulong kinabukasan at hiniling sa mga executive ng Balch clan na gawin muli ang kanilang desisyon. May kabuuang 43 senior executive mula sa pamilyang Balch ang dumalo sa pulong na ito. Sa kaganapan kung saan ipinagpalit nila ang Willbreaker para sa Cutter Armor, napagkasunduan nila na maaaring dalhin ni Vlad ang espada sa pamilyang Iron sa Southern Sea. Ang panukala ay hindi natugunan ng anumang pagsalungat. Sa hapon, pinangunahan ni Carwin ang koponan sa Sword Pavilion ng Balch clan upang makuha ang Willbreaker. Pagkatapos, iniabot niya ang espada sa mga kamay ni Vlad. Hinimok ni Carwin, Vlad, ang Cutter Armor ay gagawin sa loob ng 3 araw. Dapat mong ibalik ito ng walang sagabal. Sinimulan ko na ring alamin ang terrain ng Hellsby Mountain. Hanggat maaari mong ibalik ang Cutter Armor, maaari kang umalis kaagad upang makuha ang lupain ng dragon. Huwag kang mag-alala, ama. Inilagay ni Vlad ang espada sa kanyang likod at sumagot, ngayong mayroon na tayong Willbreaker na kapalit, tiyak na magiging akin si Cutter Armor. Magaling. Tumango si Carwin, I'll have Ralph accompany you there. Natahimik si Vlad ng 2 segundo. Sa huli, hindi na siya masyadong nagsalita bagkus ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Bilang resulta, tumulak si Vlad patungo sa Southern Sea kasama ang Willbreaker at Ralph na kasama niya. Bumalik agad si Carwin sa kanyang tirahan pagkaalis ni Vlad. Doon, tinawag niya ang isang lalaking nakaitim. Pagbati, Patriarch. Si Gren, ang lalaking nakaitim, ay nagpakita ng matinding puot. Sa isang sulyap lang, malinaw na ang lalaking ito ay may kakayahang pumatay ng mga tao na parang langaw. Pinamunuan niya ang isang grupo ng mga bantay sa gabi sa ilalim ng utos ni Carwin. Si Gren ang namamahala sa isang malaking grupo ng mga pambihirang mandirigma. Bihira silang ipadala ni Carwin sa mga misyon sa mga araw na ito, ngunit sa tuwing gagawin niya ito, palaging isang malaking bagay. Utos ni Carwin, Gren, ipadala kaagad ang iyong pinakamahusay na mga tao sa Southern Sea at bantayang mabuti ang Young Master. Kung siya ay may problema, maaari mong gawin ang mga kinakailangang hakbang upang malutas ang sitwasyon. Nag-aalala ba ang Patriarch na hindi maibabalik ng Young Master ang Cutter Armor ng maayos? Tanong ni Gren with a stoic nod. Kung sakali, sabi ni Carwin sabay tango. Hindi lang pamilya namin ang pupunta sa Southern Sea para kunin ang Cutter Armor sa pagkakataong ito. Kahit na ang Willbreaker ay isang bihirang kayamanan, ang iba sa sinaunang martial arts world ay maaaring makahanap ng mas makapangyarihang kayamanan. Ikaw at ang iyong koponan ay kikilos kung nabigo ang Young Master na ipagpalit ang Willbreaker para sa Cutter Armor. Tandaan, ang Cutter Armor ang susi sa pagpapasya sa kapalaran ng pangalawang demigod sa ating pamilya. Dapat nating bawiin ang Cutter Armor, anuman ang halaga. Naiintindihan ko, Patriarch. Samantala, sa Con City ng Celestial Empire. Si Tyr ay nananatili sa Lunar Mountain Villa kasama ang kanyang pamilya nitong mga nakaraang araw. Kasabay nito, naghihintay siya ng balita mula sa Dragon Squad. Kababalik lang ni Tyr mula sa pagsundo kay Cyrene sa school noong hapong iyon. Nagring ang phone niya nang malapit na siyang kumain. Isang hindi kilalang numero ng telepono ang ipinakita sa caller ID. Hindi na nag-overthink si Tyr at pinindot agad ang answer button. Hello, guwapo. Mismo na ba ako? Nakaramdam si Tyr ng panginginig sa kanyang gulugod hanggang sa tuktok ng kanyang ulo nang marinig niya ang boses. Hindi niya napigilan ang sarili na kiligin to the point na nakalimutan niyang sumagot. Bakit wala kang sinasabi? Matagal ka nang natulog sa boudoir ko kanina. You heartless. Wala kang konsensya. Nakalimutan mo na ba ako sa ganoong kaikling panahon? You are an ingrate. Hindi, teka. Biglang nagpanik si Tyr. Si Cyrene na gumagawa ng takdang aralin sa tabi ni Tyr ay inosenteng pumikit at tinitigan ang ama. She asked, Dad, sino ang tumatawag sa iyo? Bakit sa kwarto ka pa natutulog? Nalanghap ni Tyr ang malamig na hangin.
Patuloy ni Cyrene, Dad, may kasama ka bang ibang babae sa labas? I am going to tell mommy about this. Hindi ako, Cyrene. Pakinggan mo ako. Pakiramdam ni Tyr ay walang magawa. Hindi niya maintindihan kung paano naiintindihan ng mga bata ang maraming bagay ngayon. Okay, tama na. Hindi na kita aasarin, sabi ni Tanya na may malakas na chortle sa kabilang dulo ng telepono. Lipad ka muna sa airport ng Southern City bukas ng umaga. Nandoon ako para salubungin ka at samahan ka sa Iron Family para makuha ang Cutter Armor. Oh, okay. Hindi nakaimik si Tyr. Naguguluhan siya kung bakit ipapadala ni Silas si Tanya sa Southern City kasama niya para makuha ang Cutter Armor. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Nakipagpalitan siya ng ilang salita kay Tanya pagkatapos pumayag sa plano nito. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono. Sa pagkakataong ito, mariing pinandilata ni Cyrene si Tyr. Sumigaw siya, masama kang tao, Daddy. Napakasama mo. Sasabihin ko kay Mom ang lahat ng ito. Magkahalong frustration at amusement ang naramdaman ni Tyr nang makita ang matamlay na ekspresyon ni Cyrene. Agad niyang niyakap si Cyrene para pigilan ito. Cyrene, hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na walang katuturan. Hindi ko niloloko ang nanay mo na may kasamang ibang babae. Tingnan mo nga, napakabata mo. Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Huwag kang magbubuga ng kakaiba sa hinaharap. Napapout ng malalim si Cyrene at kinurot ng mga kamay niya ang pisngi ni Tyr. Tinanong niya, Daddy, aalis ka na ba? Nang mapansin ang pag-aatubili ni Cyrene sa pag-alis niya, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Yes, Cyrene. May mga importanteng gagawin si Daddy. I need to leave by tomorrow. Nakasulat sa buong mukha ni Cyrene ang pag-aatubili. She whined, laging may mga ginagawa si Daddy. Hindi sapat ang oras mo sa akin at sa mga kapatid ko. Walang magawang sagot ni Tyr, be a good girl, Cyrene, Daddy can't help it. Ipinapangako ko sa iyo na sasamahan kita sa susunod na pag-uwi ko. Sa way ng dalaga, last time mo sinabi na gusto mo akong dalhin sa underwater aquarium, pero hindi mo pa natupad ang pangako mo. Sa susunod na pag-uwi ko, ihahatid na kita doon. Si Tyr ay hindi nakatagal sa bahay dahil lagi siyang nagmamadaling umalis. Sa totoo lang, naiirite siya dito. Nais niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya, ngunit siya ay naging isang hindi mapigilan na makina. Wala siyang ideya kung kailan siya bibigyan ng pahinga sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Sinabi rin ni Tyr kay Winifred ang sitwasyon niya noong gabing iyon. Nasanay na ang kanyang asawa sa lahat. Nagpahayag siya ng pagpapaubaya at pag-unawa para kay Tyr sa lahat ng aspeto nito. Sumakay si Tyr ng eroplano papuntang Southern City kinaumagahan. Bandang 1:00 ng hapon, nakarating siya sa airport. Pagkalabas niya sa airport, sabay tawag ni Tyr kay Tanya. Nakarating na si Tanya sa Southern City noon. Pumunta siya sa kalapit na lokasyon upang magrente ng kotse sa sandaling siya ay bumaba. Hinihintay niya si Tyr habang nakaparada ang sasakyan niya sa parking lot ng airport noon. Dumating si Tyr sa parking lot at napansin niya si Tanya na nakatayo sa harap ng isang sasakyan mula sa malayo. Ang babaeng iyon ay humihit-hit ng sigarilyo. Wintertime noon, kaya malamig ang panahon gaya ng dati. Anuman, suot pa rin ni Tanya ang kanyang sexy na damit at ipinarace ito sa hubad na pantyhose at leather na sapatos. Ang kanyang damit, sa pangkalahatan, ay nagpatingkad sa kanyang mahaba at tuwid na mga binti. Ang babaeng ito ay nasa 30s sa taong ito, ngunit sa paraan ng kanyang pananamit, mukha siyang binibini na nasa 20s. Kabanata 1757. Nakikitang muli ang Celestial Blade. Taglay din ni Tanya ang pagiging mapaglarong babae habang nagtataglay ng sex appeal at alindog ng mature na babae. Sa madaling salita, kung ang babaeng ito ay nabuhay noong sinaunang panahon, siya ay magiging isang mapanganib na kagandahan sa parehong antas ng Helen ng Troy. Agad na inilabas ni Tanya ang sigarilyo sa kanyang kamay nang makita niyang papalapit si Tyr. Pagkatapos noon, magiliw siyang naglakad patungo kay Tyr. Guwapo, matagal na kitang hindi nakita. With that being said, she gave Tyr a big hug. Namumula ang mukha ni Tyr nang maramdaman ang malawak nitong dibdib na dumidikit sa dibdib niya.
Ano bang ginagawa ang babaeng ito, lalo na nang makakita siya ng mga gwapong tulad ni Tyr? Wala siyang hangganan pagdating sa mga sinabi at ginawa niya. Ang babaeng ito ay talagang hindi isang taong kayang hawakan ng isang regular na lalaki. Sabay-sabay na nakatakas si Tyr sa masasamang yakap ni Tanya. Umubo siya ng nanunuyo ang lalamunan at sinabing, "Kuya, sikat ng araw. Hindi maganda para sa iyo na maging prangka, hindi ba? Hehe, bata, nahihiya ka ba?" Ngumiti si Tanya at iniunat ang daliri para kawitin ang baba ni Tyr. "Let's go. Get in the car. I will get you as a hotel room." Hindi nakaimik si Tyr. Pagkasakay sa sasakyan ay mabilis na nagmaneho si Tanya at inihatid si Tyr sa hotel. Nang huminto ang sasakyan, pinabuksan ni Tanya si Tyr ang trunk. "Anak, dinala ko ang gamit mo. Huwag mong buksan ang kahon hanggat hindi mo kailangan, ha? Alam mo naman na baka hindi mo kayanin ang bagay na ito." Naguguluhan si Tyr. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Tanya. Nagmamadali siyang lumapit sa ball ng nasa sasakyan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang itim na bakal na kahon na mahigit 1 metro ang haba. May mga cade ng bakal na nakabalot dito na kasing kapal ng hinliliit niya. The moment he saw this iron box, biglang nakaramdam si Tyr ng ripple sa isip niya. Parang may naramdaman siya at agad na pumikit. May buzzing sound na nanggaling sa bakal na kahon. Ang Celestial Blade. Biglang natuwa si Tyr at sinabing, "Kuya Tanya, dinalhan mo ako ng Celestial Blade." "Ano? Tinawag mo lang akong Kuya Tanya." Inis na kinurot ni Tanya ang baywang ni Tyr. "Maaari mo akong tawaging ate ngunit iwanan ang mga salitang malaki, at Tanya." Hehe. Ang mga kalamnan ng mukha ni Tyr ay kumikibot ng husto. Napaka-awkward niyang sinabi, "Ate, bakit mo dinala sa akin ang Celestial Blade?" Sa sinabi nito, hindi sinasadya ni Tyr na buksan ang bakal na kahon, ngunit agad siyang pinigilan ni Tanya. "Hayaan mo na. Anong problema? Nakalimutan mo na ang reaksyon mo noong hinawakan mo ang talim na ito pabalik sa Dragon Squad base camp. Ang talim na ito ay may likas na malahalimaw, kaya hindi mo ito makontrol ngayon." Noon, kilala si Blade Hero bilang ang dakilang mandirigma na walang talo sa Transformation Realm, sagot ni Tyr sabay buntong hininga. Naabot na niya ang rurok ng pagbabagong anyo at may kakayahang gamitin ang Celestial Blade at ang Sword of Grace. "Bakit hindi ko makontrol ang Celestial Blade ngayong naabot ko na ang rurok ng pagbabago? Naabot mo na ba talaga ang rurok ng transformation?" Narinig ni Tanya mula kay Silas ang tungkol sa nangyari kay Tyr sa pamilyang White bago siya dumating, ngunit tila masyadong mystical ang lahat. Ang pag-akyat ni Tyr sa tugatog ng pagbabagong anyo sa maikling panahon ay nagpagulo sa kanya. Ngunit ngayong nagmula ang mga salitang ito sa mga labi ni Tyr, wala nang dahilan si Tanya para pagdudahan ang mga ito. "Nandito na tayo." Seryosong tumango si Tyr at sinabing, "I am in the peak of the transformation realm. Sa ngayon, isang hakbang na lang ako para maging demigod. No wonder even Maxim, who has not been out of the mountains for a long time, personally went to Komodo Island to invite you this time," ani Tanya, na kumikinang sa interes ang malandi niyang mga mata. "Mukhang ikaw, bata, may ang potensyal na maging pinakabatang demigod ng sinaunang martial arts sa mundo. Gayunpaman, Tyr, sa kabila ng katotohanang naabot mo na ang rurok ng Transformation Realm, hindi mo magagamit ang Celestial Blade maliban kung may pahintulot ka. Hiniling sa akin ng Panginoon na dalhin ang Celestial Blade dito sa pagkakataong ito, ngunit hindi para magamit mo." "Bakit?" Pinaikit ni Tanya ang kanyang mga mata at retorikang nagtanong, "Sa tingin mo ba talagang kontrolado ni Blade Hero ang Celestial Blade at Sword of Grace noon? Kung talagang kaya niyang kontrolin ito, hindi sana siya dumanas ng kalunos-lunos na kamatayan. Ang talim ang kumokontrol sa Escrimador, at ang Escrimador ang kumokontrol sa talim. Ito ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng terminong Blade Hero? Blade Hero. Tahimik na iniisip ni Tyr ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Sa puntong ito, tila bumungad sa kanya ang realisasyon. Nang muli niyang tingnan ang bakal na kahon ay biglang kumalma ang puso ni Tyr sa una. Habang umalma ang estado ng pag-iisip ni Tyr, unti-unting humupa ang hagong mula sa bakal na kahon. "Ate, hindi mo pa sinabi sa akin ang layunin ng pagdadala ng talim na ito sa akin."
Tahimik na sinabi ni Tanya, ang pamilyang Iron mula sa Southern Sea City ay may panuntunan na sa tuwing gumagawa sila ng mga banal na sandata, iniimbitahan nila ang mga tao mula sa buong mundo na pahalagahan sila. Ang sinumang nagtataglay ng mystical treasures na may parehong halaga ay pinahihintulutan na ipagpalit ang kanilang mga banal na nilikha. Ito ay katulad ng isang pawn shop. Kung ang mandirigma na ipinagpalit nito ay nasiyahan sa banal na sandata, maaari niyang bilhin ang banal na sandata pagkatapos magbayad ng bayad. Kung ang mandirigma ay hindi nasisiyahan, maaari nilang makuha ang kanilang orihinal na kayamanan mula sa ang pamilyang Iron pagkatapos ng ilang oras na lumipas. Syempre, dapat kang magbayad ng kaukulang kabayaran. Bahagyang tumango si Tyr. Ang kanilang panuntunan ay espesyal. Ang pamilyang ito ay mga panday sa loob ng maraming henerasyon, paliwanag ni Tanya. Ang kanilang mga ninuno ay nagpapasa ng kanilang pamana sa loob ng halos 200 taon. Sa sinaunang martial arts world, sila ay kilala bilang ang pinakamahusay na forging family. Sa ganitong paraan, mapapalaki nila ang halaga ng kanilang pamilya. So, gusto mong gamitin ang Celestial Blade para ipagpalit ang Cutter Armor. Tama na yan. Tumango si Tanya. Dapat mayroon kang Cutter Armor para makapasok sa mata ng halimaw. Kung hindi, walang ganap na makatiis sa pagguho ng malahalimaw na lava. Dahil ang Celestial Blade ay may mas mataas na halaga kaysa sa Cutter Armor, ginagamit ko ito para ipalit sa Cutter Armor. Malaki ang tsansa mong manalo. Magandang chance na manalo. Ngumiti si Tanya at sinabing, kapag dumating na ang Cutter Armor sa mundo, hindi lang tayo ang naghahabol. Malalaman mo pagdating ng panahon. Pagkatapos magsalita ay kinurot ulit ni Tanya ang bewang ni Tyr. Having molested Tyr to her heart's content, she chirped, "Let's go. We'll have to book a hotel room. The Cutter Armor will be done the day after tomorrow. Pero bago ito, kailangan muna nating magbayad para sa ating pagbisita. Maaari nating ilagay muna ang Celestial Blade sa hotel. Ilalabas natin ito kapag kailangan natin. At saka, sinasabi ko ulit sa iyo na ang blade na ito ay hindi para sa iyong gamitin ngayon, kaya huwag mong subukang buksan ang kahon," sabi ni Tanya. "Huwag kang mag-alala, malakas ang pasya ko," saad ni Tyr. Kabanata 1758. Ang pamilyang Iron ng Timog Dagat. Kinuha ni Tyr ang bakal na kahon na naglalaman ng Celestial Blade at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Madali niyang pinigilan ang talem, na nagtatangkang bumuo ng isang uri ng koneksyon sa kanya. Hindi sigurado kung saan nakuha ni Blade Hero ang Celestial Blade, ngunit malinaw na isa itong banal na sandata hindi katulad ng iba, at isang demigod lang ang ganap na makakakontrol dito. Si Tyr naman ay nakarating na sa rurok ng transformation, kaya madali niyang nasupil ang malahalimaw na katangian ng Celestial Blade nang hindi nahuhumaling dito. Isang kwarto pa lang ang nabook ni Tanya nang makarating sila sa front desk. "Tanya, dalawa tayo dito. Bakit isang kwarto lang ang nakuha mo?" Nagtatakang bulalas ni Tyr. Napangiti si Tanya na may singkit na mga mata. Walang extra room. With that being said, she made no secret of giving a look to the guy at the front desk. Sa ilang sandali, nataranta ang lalaking iyon. "Oo, huli na lang ang natitira," aniya pagkatapos ng sunod-sunod na tango. Dumilim ang mukha ni Tyr sa puntong iyon. He huffed, "Then we'll switch to another hotel." Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad palayo. Sigh. Ang anunsyo ng Iron Family's Cutter Armor ay nakakuha ng malaking bilang ng mga bisita, kaya walang ibang mga libreng hotel sa malapit, sabi ng receptionist. "Sinasabi mo ba sa akin na walang ibang hotel sa isang malaking lungsod tulad ng Southern Sea City? Nagbibiro ka ba?" Desidido si Tyr na umalis. Nakahinga ng maluwag si Tanya. "Fine. We can get 2 rooms then." Ang lalaking iyon sa front desk ay patuloy na mukhang nalilito. Nakatingin siya kay Tyr ng kakaiba. Halata namang nakasulat sa buong mukha niya ang salitang inutil. Pagkatapos noon ay pumasok na ang dalawa sa kwarto at inilagay ang kanilang mga bagahe sa sahig. Ilang sandali pa ay lumabas na ng hotel sina Tanya at Tyr. Sumakay sila sa kanilang sasakyan at dumiretso sa Iron Family Manor. Puno na ang parking lot sa Iron Family Manor pagdating nila. Ang mga sasakyan na nakaparada doon ay tila magagara at mamahalin. Bumaba sina Tanya at Tyr sa kotse at naglakad hanggang sa pamilyang Iron.
Hello, ano ang nagdala sa inyong dalawa sa pamilyang Iron? Hinarang naman sina Tyr at Tanya ng mga security guard ng Iron family pagdating sa gate. Dahil ito ay mga espesyal na oras para sa pamilyang Iron, ang mga gwardya ay labis na mapagbantay. Ang bawat bisita na gustong bumisita sa manor ng pamilya ay kailangang dumaan sa isang serye ng mga detalyadong katanungan at mga pamamaraan ng pagpaparehistro. Agad na inihayag ni Tanya ang kanyang badge ng pagkakakilanlan ng ahente ng Dragon Squad. Ang pangalan ko ay Tanya Tate mula sa Dragon Squad, at ito ay si Tyr, sabi niya. Dumating kami sa Iron Family Manor para sa Cutter Armor, syempre. Sa sinaunang martial arts world, ang Dragon Squad ay kumakatawan din sa mga opisyal ng Celestial Empire. Anumang sinaunang organisasyon ng martial arts na nakakaalam ng kanilang pangalan, ay iginagalang ang mga ahente ng Dragon Squad ng may malaking paggalang. Oh, kayong dalawa ay Dragon Squad officers. Please come in. Binati sila ng security guard at pinapasok sila sa mansyon sa lalong madaling panahon. Napansin ni Tyr ang maraming tao na pumapasok at lumalabas sa manor sa kanila sa daan papasok. Lahat sila ay nasa grupo ng 3 o 5 tao. Marami sa kanila ang may kakaibang ugali, at lahat sila ay tagahanga ng gawain ng pamilyang Iron. Pumunta sila dito sa pag-asang makuha ang Cutter Armor. Mukhang maraming tao ang interesadong kunin ang Cutter Armor mula sa Iron Family sa oras na ito. Nalungkot si Tyr nang makita ang napakaraming bisita sa paligid ng manor. Mahigit 20 grupo ng mga tao ang naroon. Sabi ni Tanya na may mahinang ngiti, ang pamilyang Iron mula sa Southern Sea ay ang pinakakahanga-hangang pamilyang forging sa buong sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Gumawa sila ng mga nakahihigit na sandata sa lahat ng paraan. Kapag ang isang bagong sandata o piraso ng baluti ay nilikha, ito ay umaakit ng isang malaking bilang ng mga tao mula sa buong mundo ng sinaunang martial arts upang makipagkompetensya para dito. Bukod dito, ang Cutter Armor na kanilang napik sa pagkakataong ito ay ginawa mula sa maalamat na itim na Cutter Shell ng Southern Sea. Siyempre, ito ay kukuha ng atensyon ng maraming tao. Medyo nag-alala si Tyr sa puntong ito. Ang Cutter Armor ay hinanap ng malaking bilang ng mga tao sa sinaunang martial arts world. Makukuha ba niya ang Cutter Armor sa pagkakataong ito? Humalaklak si Tanya sabay molestia sa bewang ni Tyr na para bang nababasa niya ang nasa isip ni Tyr. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Naipakita na namin ang iyong Celestial Blade sa dakilang general ng Dragon Squad. Nakita ito ni Spartacus, at pinuri niya ito bilang isang banal na sandata na hindi maaaring madaig ng iba. Wala nang makakalaban sa Celestial Blade mo sa pagkakataong ito. Siyempre, alam ni Tyr ang pagkakakilanlan ni Spartacus noong panahong iyon. Ayon sa alamat, siya ay isang walang talo na mandirigmana, sa isang solong slash, natalo ang lahat ng mga demigod sa sinaunang martial arts world. Hinasa niya ang kanyang kakayahan sa punto ng pagiging perpekto. Kung ang isang lalaking tulad niya ay nagsabi na ang Celestial Blade ay mabuti, iyon ay sapat na patunay ng lakas ng talam. Sinabi ba ni Senior Spartacus kung saang material gawa ang Celestial Blade na ito? Pagtataka ni Tyr. Alam ba niya ang tunay na pinagmula ng Celestial Blade? Humalaklak si Tanya at idinagdag, kahit na sabihin niya, hindi niya sinabi sa akin. Paano ko malalaman? Nagkibit balikat si Tyr at hindi na nagtanong pa. Pagpasok nila sa mansyon, lumabas ang isang kamag-anak mula sa direktang linya ng pamilyang Iron para batiin dahil sa pagkakakilanlan ni Tanya bilang ahente ng Dragon Squad. Pagkatapos ay inanyayahan niya sila sa patio ng manor. Miss Tate at Mr. Summers, ang ating patriarch ay tumatanggap na ngayon ng isang marangal na panauhin sa main hall. Nais kong hilingin sa inyong dalawa na magpahinga dito. Pupuntahan kayo ng patriarch kapag siya ay natapos na. Kasama ang kanyang pagtanggap doon. Tuwang-tuwa si Tanya nang marinig niyang tinawag siya ng taong iyon bilang Miss Tate. Nakangiting sagot niya. Ayos lang, guwapo. Sa ngayon, magagawa ng iyong patriarch ang gusto niya. Hihintayin na lang natin siyang dumating. Mahusay. If you two are hungry, you can go get something to eat first, sabi ng receptionist, na direct descendant ng Iron family. Malapit lang ang dining hall namin. Walang problema. Matapos umalis ang direktang inapo ng pamilyang Iron, naghintay sina Tyr at Tanya sa looban na ito.
Ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagpunta dito ngayon ay upang bisitahin ang pamilyang Iron, na bagong dating. Mukhang interesado rin si Dragon Squad sa Cutter Armor. Hindi naman sila nagmamadali dahil 2 araw na lang tapos na ang armor. Sa labas ng patio, 2 lalaki ang naglakad palapit sa kanila nang makalipas ang kalahating oras. Ang taong lumakad sa harap ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na mga ika-60 taon na mukhang patayo. Ang kanyang pangalan ay Vulcan, at siya ang patriarka ng pamilyang Iron. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 ay lumakad sa tabi niya. Sa kanyang maitim na balat at matipunong kalamnan, mukhang matigas ang lalaking ito. Sa unang tingin, siya ay tila isang taong nagtatrabaho sa bakal sa buong taon. Siya ay si Asger Iron, ang anak ni Vulcan. Samantala, siya ay isang mahusay na master ng pamemeki ng armas sa kanyang sarili ng tama. Nag-uusap silang dalawa habang papunta sila sa looban kung saan naghihintay sina Tyr at Tanya. Medyo dominante ang Blood Bulge na iyon. Gusto niyang ipagpalit agad sa amin ang Cutter Armor dahil lang siya ang young master ng pamilya Bulge. May pagka-snobby siya sa iba at walang pakialam sa mga patakaran ng pamilya namin. Gusto ko talagang talunin mo siya kung hindi mo lang ako pinigilan, Father. Kabanata 1759. Vulcan Iron. Mukhang nagalit si Asger. Ang kagalang-galang na panauhin na binanggit ng receptionist mula sa direktang linya ng pamilyang Iron ay ang grupo ni Vlad mula sa Had City. It's about time for you to fix that hot temper of yours. Huminga ng mahina si Vulcan habang sumagot. The Bulge family is one of the ancient martial arts world's 9 great creeds. Higit pa rito, dahil sa katotohanan na si Vlad ang unang henyo sa sinaunang martial arts world ngayon, mayroon siyang kabisera para maging mayabang. Gusto niya ba talagang ibigay natin sa kanya ang Cutter Armor? Sino sa mundo ang tingin niya? Daan-daang taon nang naipasa ang mga alituntunin ng pamilya natin, hindi pa rin nasisiyahang sabi ni Asger. Kahit na naruroon ang isang demigod, dapat siyang magdala sa atin ng isang kayamanan na tumutugma sa halaga ng ating trabaho. Balang araw, babayaran ni Vlad ang kanyang kayabangan. Marahang umiling si Vulcan. Ang Willbreaker ay isang kamangha-manghang kayamanan, na may halagang maihahambing sa Cutter Armor. Sabi niya, natatakot ako na kapag dumating na ang Cutter Armor, talagang mahuhulog ito sa mga kamay ni Vlad. Pare, this time the Bulge family even goes as far as using the Willbreaker in exchange for Cutter Armor. Alam mo ba kung ano ang gagawin nila sa armor? Biglang naging solemn na ang mukha ni Vulcan. Kapag ang anumang sandata o baluti na ginawa ng aming pamilya ay ipinagpalit, bawal na kaming magtanong tungkol sa layunin nito, malamig na sabi niya kay Asger. Nakalimutan mo na ba ang panuntunan? Nanginginig ang buong katawan ni Asger. Nagmamadali niyang ibinaba ang ulo para aminin ang kanyang pagkakamali. Sorry, Ama. Hindi ko na uulitin sa susunod. Nakarating na sila sa looban habang nag-uusap. Ang galit ni Asger na hanggang ngayon ay namamalagi sa kanyang mukha ay tuluyan ng naglaho. Sa halip, may malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang Dragon Squad ay nagawang makamit ang tagumpay sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga tao sa sinaunang martial arts world ay palaging batiin ang mga ahente ng may ngiti kapag nakilala nila ang mga miyembro ng Dragon Squad. Magpapakita sila ng ilang paggalang sa mga ahenteng ito. Greetings, Mr. Asger and Senior Vulcan. Ako si Tanya Tate from Dragon Squad. Inalis ni Tanya ang kanyang alindog at mga nasawi nang mapansin niya sina Asger at Vulcan na pumasok sa looban. Agad namang lumapit ang dalawa kina Vulcan at Asger. Nandito na si Miss Tate ng Dragon Squad. Karangalan namin na biyayaan mo ang aking abang tahanan. Nagmamadaling nakipagkamay sina Vulcan at Asger bilang tugon. Tanggapin mo ang aking pasensya sa paghihintay sa iyo. Senior Vulcan, anong pinagsasabi mo? Nakangiting tanong ni Tanya, you are very courteous. Payagan mo akong ipakilala sa iyo si Tyr, ang malapit kong kaibigan. Sina Vulcan at Asger ay tumingin kay Tyr ng ilang segundo, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. So, ikaw si Tyr. Marami akong narinig tungkol sayo. Medyo nagulat si Tyr. Nagmamadali niyang inabot ang kanyang kamay at sinabing, Greetings, Senior Vulcan and Brother Asger. Haha, pwede mo nang iwan ang mga formalidad mo.
Nabalitaan na, sa tulong ng 5 piraso ng salvo fruit mula sa White family, napino mo ang iyong cultivation level hanggang sa rurok ng transformation, at winasak mo ang usurper ng White family, si Clovis White, sa isang iglap, sabi ni Vulcan na may kasamang tawanan. Ikaw ay talagang isang kabataang bayani, na isang bagay na kahanga-hanga. Hindi inaasahan ni Tyr na magiging ganito kataas ang kanyang kasalukuyang antas ng katanyagan. Ang mga nakaraang insidente sa pamilyang White ay dapat na kumalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts ng Celestial Empire. Sa katunayan, ito ay hindi nakakagulat. Bilang isa sa 9 Great Creeds ng sinaunang martial arts world, binabantayan ng mundo ang bawat galaw ng pamilyang White. Nagkaroon ng mga insidente sa pamilya bago iyon, tulad ng pagkukunwari ni Rehis ng kanyang sariling pagkamatay, pati na rin si Clovis at Jules na naging rogue. Hindi katakataka na napakabilis na kumalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Naniniwala ako na hindi ka na magagapi sa sinaunang martial arts world ngayon dahil nanatiling nakatago ang mga demigod. Sumaludo si Asger kay Tyr, ngunit may bahid ng inggit ang kanyang mga salita habang pinupuri siya. Ang sinaunang martial arts world ay lumipas na sa loob ng libu-libong taon, at maraming magagaling na mandirigma ang patuloy na umusbong mula sa lahat ng antas ng buhay, nagmamadaling sabi ni Tyr. Kahit na ako ay nasa tuktok ng pagbabago, hindi ko kailanman aangkinin na ako ay hindi magagapi sa ilalim ng demigod realm. Sabi nga, kahit gaano ka kagaling sa tingin mo, laging may mas magaling dyan. You are very humble, sabi ni Asger habang tumatawa ng malakas. I like how you keep a low profile. Ang iyong saloobin ay talagang isang hininga ng sariwang hangin kumpara sa ilang mga tao doon. Kababalik lang ni Asger at Vulcan mula sa pakikipagkite kay Vlad ng pamilya Balch. Sa panlabas, ang batang iyon ay mukhang magalang, mapagpakumbaba, at magalang, ngunit hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Siya ay mayabang at itinuring ang lahat ng may paghamak, na labis na ikinairita ni Asger. Ang kagandahang loob ni Tyr ay natural na nagpapataas ng pagmamahal ni Asger at Vulcan para kay Tyr, dahil sina Tyr at Vlad ay parehong nangungunang powerhouse sa tuktok ng Transformation Realm. Senior Vulcan, sabi ni Tanya sa gilid. Dapat mong malaman ang dahilan sa likod ng kasalukuyang pagbisita ni Dragon Squad sa pamilyang Iron. Gusto naming hiramin ang Cutter Armor kapag tapos na ang proseso ng paggawa. Siguradong malinaw si Miss Tate tungkol sa mga alituntunin ng aking Iron family, di ba? Ngumiti si Vulcan sa pamamagitan ng singkit na mga mata. Tumanggo si Tanya, kami ay malinaw na malinaw tungkol dito. Sa pagkakataong ito, nagdala kami ng isang hindi kapani-paniwalang kayamanan, na walang alinlangan na kasiya siya. Nagtataka ako sa isang bagay. Ilang tao mula sa sinaunang martial arts world ang naririto para makita ang Cutter Armor sa pagkakataong ito. Tumugon si Vulcan sa pagsasabing, ang aming pamilya ay napuno ng mga bisita nitong mga nakaraang araw, at ang mga tao ay walang tigil na pumupunta sa amin. Maraming tao ang nagnanais ng baluti, kabilang ang mga ordinaryong sekta ng angkan, at isang pamilyang Creed din. Oh, kahit isang pamilya ng Creed ay nandito. Maaari ko bang malaman kung anong pamilya ito? Tanong ni Tanya. Hindi rin itinago ni Vulcan. Balch Clan of Had City. Nandito sila kasama ang kanilang henyo, si Young Master Vlad. Dinala niya ang Willbreaker. Ano? Matapos marinig ito, biglang natunaw sa gulat ang mukha ni Tanya sa una. Ang ikinagulat niya ay hindi ang personal na hitsura ni Vlad, ngunit ang katotohanan na siya talaga ang nagdala ng Willbreaker at nag-alok na ipagpalit ito sa armor. Ang Balch Clan mula sa Had City. Balak ba nilang ipagpalit ang Willbreaker, na kilala rin bilang heirloom ng kanilang pamilya, para sa Cutter Armor? Oo. Kaya, Miss Tate, kung gusto mo ang Cutter Armor, ang iyong kayamanan ay dapat na mas mahusay kaysa sa Willbreaker, sabi ni Vulcan na may tame time na tango. Hindi na masyadong nagsalita si Vulcan pagkatapos noon. Dahil nandito ka, maaari ka pang manatili dito ng 2 araw. I'll ask my family to prepare the guest rooms for you too. Pagkatapos ng lahat, ang Cutter Armor ay hindi maaaring opisyal na magagawa hanggang sa susunod na araw sa tanghali. Napaka-busy ng pamilya mo ngayon, kaya ayaw ka naming istorbohin, umiling-iling na sabi ni Tanya. Dahil kara-rating pa lang namin, talagang pumunta kami ngayon para kumustahin at makipagkita sa iyo.
Hindi na namin kayo dapat idamay pa ngayong nagkita na tayo. Babalik kami pagdating ng panahon. Hindi sinubukan ni na Vulcan at Asger na pigilan sina Tyr at Tanya matapos marinig ang katwiran ng huli. Hinatid nila, sina Tanya si Tyr at umalis sa mansyon pagkatapos ng maikling pag-uusap ng dalawa. Nanatiling kakaiba ang ekspresyon ni Tanya, at mukhang problemado siya mula nang malaman niyang si Vlad mula sa pamilyang Balch ang nagdala ng Willbreaker mula sa Had City hanggang sa Southern Sea City. Maaaring makapulot ng mga pahiwatig si Tyr batay sa ekspresyon ni Tanya. Siya ay may kutob na ang kanilang misyon na makuha ang Cutter Armor mula sa pamilyang Iron sa Southern Sea ay maaaring hindi kasing dali ng iniisip niya. Naglakad sila hanggang sa gate ng manor. Gustong magtanong ni Tyr sa mga oras na ito, ngunit pinigilan siya ni Tanya at sinabihang mag-usap sila pagkatapos nilang bumalik sa hotel. Napansin ng dalawa ang isang matabang lalaki na nasa katanghaliang gulang. Papalapit sa kanila pagkalabas ng gate. Kabanata 1760. Nagyayelo ang ate Tanya mo. I presume you two are here for the Cutter Armor. Nang magkita sila, inabot ng middle-aged na lalaki ang dalawang tiket sa dalawa. Ikaw. Kinuha ni Tanya at Tyr ang mga tiket at tinignan siya ng may pagdududa. Oh, ang pangalan ko ay Ralph, at makikita-kita sa Golden Hydra Club sa Southern Sea City ngayong gabi. Pagkasabi nito ay hindi na nagsalita pa si Ralph. Tumalikod na lang siya at umalis. Napatingin si Tyr sa tiket na nasa kamay niya na may pagtataka. Siya ay clueless kung ano ang ibig sabihin ni Ralph doon. Anong klaseng lugar ang Golden Hydra Club? Nag-aalalang tanong ni Tyr habang hawak ang tiket sa kamay. Pinaikit ni Tanya ang kanyang mga mata mula sa gilid. Agad na napagtanto sa kanya, tiyak na isa itong clubhouse sa Southern Sea City. Biglang namula si Tanya. Hindi ba mas gusto ng mga lalaki ang mga ganoong lugar? Bahagyang kumunat ang noo ni Tyr. Itatapon na sana niya ang tiket na iyon, ngunit dali-dali siyang pinigilan ni Tanya at makahulugang sinabi, itago natin. Baka magamit ito. Tumawid sila sa parking lot papunta sa sasakyan sa kabilang side. Napansin nila ang isa pang SUV na dumaan sa kanila nang makarating sila sa sasakyan. Sa unang tingin, napansin ni Tyr si Ralph sa passenger seat, gayon din ang isang binata na nasa mid-20s na nakaupo sa likuran. Napaangat ang ulo niya at nakatingin sa labas ng bintana ng mga oras na iyon. Nang makipagpalitan siya ng tingin kay Tyr, para itong isang spark of fire na nabangga sa ere. Natigilan si Tyr saglit. Bahagyang nanginig din ang binata sa sasakyan. Anong problema? Tanong ni Tanya sa gilid. Wala naman. Umiling si Tyr bago sumakay sa sasakyan kasama si Tanya at nagmaneho papunta sa direksyon ng hotel. Nilinaw ni Tanya sa sasakyan na labis siyang naguguluhan. Pagkakuha ng ilang pahiwatig kanina, tinanong ni Tyr si Tanya, nababahala ka ba na ang Celestial Blade ay mas mababa sa Willbreaker? Oo. Bulalas ni Tanya habang tumatango. Maging ang Balch clan mula sa Had City ay tumama sa Cutter Armor, na labis kong ikinagulat. Sa kritikal na yugtong ito, ang isang Creed ay talagang maglalakbay sa Southern Sea para maghanap ng Cutter Armor. Ang pamilyang Balch ay malamang na magkaroon ng ang kanilang mga mata ay nasa terrain din ng dragon ng Hellsby Mountain. Narating na rin daw niyang Master Vlad mula sa pamilya Balch ang rurok ng Transformation Realm. Mukhang tama ang mga chismis. Ang pamilya Balch ay kahit na handa na ipagpalit ang kanilang heirloom, ang Willbreaker, para sa Cutter Armor, na nagpapaliwanag na ang pamilya Balch ay ginawa ang lahat upang lumikha ng isa pang demigod. Tyr, ang iyong landas ay maaaring maging lubhang mahirap sa hinaharap. Naiintindihan ko. Inilipat ni Tyr ang tingin sa labas ng bintana, hindi niya maiwasang maalala ang binata na nakipag-eye contact sa kanya mula sa kanyang sasakyan. Hindi ito gagana. Kailangan kong makipag-ugnayan sa Panginoon at hilingin na suriin niya si Senior Belisarius upang makita kung mananatili itong Celestial Blade. Kumonekta si Tanya sa kanyang Bluetooth earbud at nag-dial kay Silas. Tahimik na nakikinig si Tyr sa usapan nila sa backseat. Mabilis na sinagot ang tawag. Ipinaalam ni Tanya kay Silas ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Sabi ni Silas, pagkatapos ng maikling paghinto, tanungin si Tyr na makatiyak, ang Celestial Blade ay hindi mas masama kaysa sa Willbreaker. Nang marinig ang sagot ni Silas, medyo gumaan ang pakiramdam ni Tanya at Tyr. Kaya, nagpatuloy ang dalawa sa pagmamaneho pabalik sa hotel.
Wala silang magawa sa hapon. Dahil dito, isinama na lang ni Tanya si Tyr sa isang shopping spree na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Bandang 8:00 na ng gabi nang sa wakas ay nakabalik na sila sa hotel. Sabay silang kumain ng simpleng pagkain. Bumalik si Tyr sa kwarto niya para matulog. Medyo mabilis siyang nakatulog. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya ng halos hating gabi na. Tahimik na lumapit sa kanyang kama ang isang figure. Sino te? Si Tyr na nakatulog na pala ay biglang bumangon sa kama. Pagkatapos ay nakita niya si Tanya na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa kanya na may amneris na ekspresyon sa mukha. Natigilan si Tyr. Tanya, anong ginagawa mo? Sumilay ang ngiti sa mukha ni Tanya. Pilit niyang hinihila ang kumot ni Tyr habang nang-aasar, ang lamig ko para matulog mag-isa. Bakit hindi tayo sabay matulog ngayong gabi? Maaari mong painitin ang kama para sa akin, hindi ba? Pakiramdam ni Tyr ay walang magawa. Nang tumingin siya kay Tanya, parang may jackal na nakatitig sa kanya bilang ganti. Tanya, pwede bang itigil mo na ang paggawa ng mga ganyang biro? Hindi ako nagbibiro kapag sinabi kong nilalamig ako. Malakas na binawi ni Tanya ang kumot na nakatikip kay Tyr. Nakakainis ka. Kinastigo niya si Tyr habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi ako makapaniwala na natutulog ka sa damit mo. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Tyr. Nakiusap siya. Tanya, pwede ka bang magseryoso? Okay. Hindi ka talaga nakakatuwa. Binalik ni Tanya ang kumot kay Tyr at hinimok, bumangon ka na. Dadalhin kita sa isang kawili-wiling lugar. With that, sinindihan ni Tanya ang isang lady cigarette at tumayo sa harap ng bintana, habang nagpapalit ng damit si Tyr sa kama. Maya't maya ay umiikot ang ulo ni Tanya at sumisilip kay Tyr na ikinahiya naman ni Tyr. Tanya, pwede ka bang lumabas at hintayin akong magpalit ng damit? Hehe. Tumawa si Tanya, saka tumalikod at lumabas ng kwarto. Nang makapagbihis na si Tyr at bumaba ay pinaandar na ni Tanya ang sasakyan. Naghihintay siya sa labas ng buong oras. Where are we going in the middle of the night? Tanong ni Tyr habang binubuksan ang pinto at sumakay sa kotse. Sagot ni Tanya sa pamamagitan ng pagtapak sa pedal ng gas. Ang sasakyan ay sumugod na parang ligaw na kabayo. Hindi nagtagal, ipinarode ni Tanya ang kanyang sasakyan sa pasukan ng isang bar na pinalamutian ng maganda, pagkaraan ng mahigit 10 minuto. Ang mga salitang, Golden Hydra Club, sa pinto ay kumikinang ng napakatalino. Golden Hydra Club. Biglang naalala ni Tyr. Hindi ba ito ang lugar kung saan niyaya tayo ni Ralph kaninang hapon? Tanya, bakit tayo nandito? Hindi lang tayo ang nandito, nakangiting sagot ni Tanya. Dito magtitipon-tipon ang lahat ng bisita sa pamilyang Ayer na interesado sa Cutter Armor sa oras na ito dahil kailangan nilang igalang ang pamilya Balch anuman ang mangyari. Ang pamilya Balch. Agad namang nag-react si Tyr. Tanya, sinasabi mo ba na si Ralph ay isa sa pamilyang Balch? Tama yan. Siya ang mayordoma ng pamilya Balch, sagot ni Tanya sabay tango. I'm sure nakilala mo na si Vlad. Siya yung nakita mo ngayon sa kotse. So siya na. Nais ng pamilyang Balch na pumunta sa Southern Sea sa pagkakataong ito upang makuha ang kanilang mga kamay sa Cutter Armor, paliwanag ni Tanya. Hindi lang iyon, namigay din sila ng mga imbitasyon sa Manor Gate ng Iron Family ngayon habang nagpasya silang maglaro sa isang lungsod na hindi nila kinabibilangan. Akala ba talaga nila na ang pamilyang Balch ang tanging pamilya ng Creed sa lahat ng sinaunang martial arts world? Naglakad sila patungo sa entrance ng Golden Hydra Club habang nag-uusap. Inilabas ni Tanya ang mga tiket na ibinigay ni Ralph sa kanila noong tanghali. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagpasok sa club.